City News Break. Sa pangunguna ni Universal Healthcare Health Services Cluster 1 Undersecretary Maria Rosario Sink Vergere, binuksan na ngayong Martes, ika-16 ng Hulyo 2024, ang Malasakit Center ng Kalinga na makikita sa Kalinga Provincial Hospital. Ayon kay Jose Luis de Vera Alegre, Administrative Officer 3 ng Malasakit Program Office, ito ang ika-166 na Malasakit Center sa buong Pilipinas at pang-7 sa rehiyon. Anya, ang Malasakit Center ay may layuning matulungan ang mga kwalipikadong pasyente na mabigyang serbisyo sa mga pampublikong ospital. Sa kanyang mensahe, sinabi ni Vergere na ang Malasakit Center ay isang proyekto na isinulong ni Senator Bongo upang magbigay ng agarang tulong at suporta sa mga mamamayan. Ang inisyatibong ito, anya, ay bunga ng masusing pagkikipagtulungan ng 4 na natatanging ahensya: ang Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Philippine Charity Sweepstakes Office at Philippine Health Insurance Corporation. Ito ay may layuning mapabilis ang proseso ng pagkuha ng tulong medikal sa mga ospital sa pamamagitan ng isang one-stop shop na sistema. Dito, maaaring direktang magipag-ugnayan ang mga pasyente at kanilang mga pamilya sa mga kinatawan ng bawat ahensya upang mabilis na maisaayos ang mga kinakailangang dokumento at maiproseso ang tulong na kailangan nila. Ayon kay Yusek Vergere na dati-rati ay hirap ang mga mamamayan, lalo na ang mga kapos sa pera na makakuha ng serbisyong medikal. Na ang bawat Pilipino na nagkakasakit, kailangan dumaan sa butas ng karayom para makakuha ng assistance na kinakailangan nila. Kapag sila ay walang pera, sa madalas, ang ating mga kababayan, hindi na lang sila magpapacheck up, hindi na lang sila pupunta sa mga doktor dahil wala silang pangbayad sa doktor. Ngayon, sasabihin naman lagi, dyan sa public hospital, sa mga gobyernong hospital, libre ang binibigay natin, no, ng mga serbisyo, wala kayong aalalahanin. Ngunit yung pera, para makarating sila dun sa ospital na publiko, ay isa pang nagiging problema ng ating mga kababayan, hindi po ba? Yung kanilang pamasahe, yung maiiwan nilang trabaho na hindi sila sa sweldo, and so on and so forth. So napakalaki ho ng problema natin in terms of barriers because of financial reasons dito sa Pilipinas. Idinagdag rin ni Yusek Vergere na maraming Pilipino ang hindi rin nakakatanggap ng tamang pangangalaga dahil sa kakulangan ng pinansyal na kakayahan. Base po dun sa ating mga nakaraang mga surveys, no, yung mga pag-aaral na ginagawa, nakita mo dun sa survey na ang marami sa ating mga kababayan namamatay nang walang nakakakitang doktor. That is just something to represent the cases or yung kaso at sitwasyon natin ngayon in terms of healthcare, no? Nung wala pa tayo nakukuha mga ganitong assistance. Dahil nga, sabi natin, hindi sila makapunta sa serbisyo, no? Hindi nila makuha because wala silang pera. Yun lagi ang nasa isip. And isa pang sitwasyon na madalas nating napapansin, no, at naobserbahan, laging nawawala yung ating mga pasyente sa napaka-komplikadong pathway and journey sa paghingi ng assistance sa bawat kinauukulan. Napansin ba mo natin ito na kung makikita natin, masasalubong siguro ni Gov at ni Vice Gov lagi doon sa provincial capital nila, may mga daladalang papel ang mga tao, no, at naghahanap kung saan sila pupunta para magkaroon ng pirma ba o clearance na pwede na silang kumuha ng assistance dito sa ating ospital. At lahat po yan ay nakakadagdag sa burden, nakakadagdag sa problema ng bawat pamilyang Pilipino kapag pinag-usapan na po ang pangkalusugan. And here comes, no 2019, tayo po ay nagkaroon ng isang napakahalagang batas, yung RA 11463, kung saan pinagsama-sama po natin yung mga iba't-ibang pwedeng pagkuhanan ng assistance ng bawat mamamayang Pilipino. Naandyan na po ang DSWD for their AICs, naandyan na po ang PhilHealth for their benefit packages, naandyan din po
ang PCSO for their medical assistance program. And of course, napaka-importante ang kagawaran ng kalusugan kung saan ang ating mga legislators nagbubuhos ng milyong-milyong pera taon-taon mula 2019 para makatulong tayo sa bawat mamamayang Pilipino may sakit. Kaya ngayon, kung makikita natin, karamihan sa dating umaaray dahil sa kanilang mga sakit at walang pambayad, ngayon, komportable, nasa mga ospital natin at walang iniisip na problema, babayaran pa nila because of the Malasakit Program. At isa pa huli itong nitong malasakit centers natin, hindi na ngayon naliligaw yung mga pasyente natin na kailangan pang pumatok sa bahay ni Mayor, kailangan pang pumatok sa bahay ni Congressman para makahingi ng assistance. Kasi pumasok lang po kayo dun sa kwartong yun na andun na po yung 4 na opisina maaring makuwanan ng pondo ng bawat pasyente dito sa ospital na to para hindi nila kailangang problemahin ng pera kapag sila ay nagkakasakit. Ang Malasakit Center ay naglalayong pagsamasamahin ang lahat ng kinakailangang tulong mula sa gobyerno upang matugunan ang mga pangangailangang medikal ng bawat Pilipino, lalo na ang mga nasa laylayan ng lipunan. At inaasahang mababawasan ang mga hadlang na kinakaharap pagdating sa pagkuha ng serbisyong medikal. Sa pamamagitan ng Malasakit Center, inaasahan na mas mapapadali ang pag-akses ng mga tao sa serbisyong medikal. Sa sistemang ito, ang DOH ay magbibigay ng kinakailangang medikal na suporta at serbisyo, habang ang DSWD ay tutulong sa mga indigent o walang kakayahang magbayad para sa kanilang gamutan. Ang PCSO at PhilHealth naman ay tutulong sa pagpupondo at pagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga pasyenteng nangangailangan ng tulong. Inaasahan na sa pagkakaroon ng Malasakit Center, mas mapahusay ang serbisyong pangkalusugan para sa lahat. Inaasahan rin na mas marami ang magkakaroon ng pagkakataong makatanggap ng kinakailangang tulong medikal nang hindi nag-aalala sa malaking gastusin. Dumalo rin sa nasabing okasyon sina Governor James Eduba, Vice Governor Josel Baak at kinatawan ni Senator Bongo at mga opisyales mula sa DOH, DSWD, PCSO at PhilHealth Regional Office. At yan ang balita para sa oras na ito. Ako po si Reddy Retotal. Tabuk City News Break.